Nakahiga ang ama sa kama, nakapikit na animoy may nangyaring masama sa kanya. Ano pong nangyari, Mama? Tanong niya sa ina. Dumating dito ang tito mo. Humihingi na naman ng pera. Ayaw bigyan ng papa mo, ngunit nagalit ang tito mo, kaya yun nagbasag. Sa takot ng papa mo na baka kung ano ang gawin ng kapatid niya, ay napilitan siyang bigyan ito. Ngunit nanikip ang kanyang dibdib pagkaalis ng tito mo, kaya ito nagpapahinga na. Mabuti na lang at hindi siya inatake. Pag-aalalang paliwanag pa ng ina. Walang hiya talaga ang mga kamag-anak na yan. Sumusobra na sila. Anong akala nila sa atin? Alkansya? Galit na wika ni Gabriel. Hayaan mo na anak, baka kung ano pang gawin ng tito mo. Alam mo naman na basugalero yun. Pagpapakalma pa ng ina. Ngayon na naisip ni Gabriel na kailangan talagang maisalin sa kanyang kontrol ng mga ari-arian nila para hindi na magalaw ng mga gahaman na kamag-anak nila. Kapag nasali na sa kanya at malaman nila ay hindi na nila ito guguluhin. Ang mga magulang niya, nang magising ang ama ni Gab ay agad niyang kinausap ito. Kumusta ng pakiramdam niyo, Papa? Tanong niya. Mabuti din naman, iho, sagot niya. Saka bumangon sa kama. Talagang hindi ka titigilan ng mga kapatid niyong mukhang pera. Hindi na lang sila magtrabaho kaysa hingi ng hingi sa inyo. Sasampa natin ang kaso para matigil na sila. Hayaan mo na, iho, kapatid ko pa rin yun. Siguro panahon na para ilipat ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng ating ari-arian. Mas mabuti pa nga pa, hindi ka na nila magagalaw. Kapag nangyari yun, sang-ayon pa niya sa ama. Pero syempre, yung usapan natin anak, ayaw kong tumunganga naman sa bahay na kapag nasa sayong ang pamamahala na ng lahat. Paalala pa ng ama, ang usapan nilang kailangan niyang ikasal. Speaking of that pa, nakausap ko na si Alexa. Pumapayag na siyang magpakasal na kami. Masayang balita pa niya. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong pa ng ama. Opo pa, kaya wala na tayong pagpoproblemahin pa. May ibibigay ko na rin ang gusto ninyo. Naku, salamat, iho. Alicia, masayang tawag niya sa asawa para ibalita ang winika ng anak. Patakbo namang tumungo ang asawa sa kanilang kwarto. Oh, bakit? Anong nangyari? Itong anak natin, ikakasal na. Wika pa niya. Talaga? Naku, iho, salamat naman. Masayang yakap nito sa anak. Opo ma, kaya wag na po kayong mag-alala. Kapag ikinasal na kami, ay iimbita natin ang mga kamag-anak ni Papa at ipapakita natin sa kanila na sa akin ang kontrol ng kayamanan natin para hindi na sila manggulo sa atin. Plus, magkakamanugang na kayo ma. Tudungitin naman ni Gab. Dapat pagpalanuhan na natin ang pamamanhikan sa kanila kung ganon. Wika ni Senior Magno, mukhang hindi pa naman kailangan yan pa. Aba anak, kailangan yan, nakakaya sa pamilya ni Alexa. Saka para na rin makilala natin sila. Segunda pa naman ang ina. Sige po, kayo pong bahala. Masayang-masaya ang mga magulang na sa ibinalitan niya, ngunit may kaunting hagod ng konsensya sa likod ng kanyang puso at isip. Niluloko niya ang kanyang mga magulang, ngunit kailangan para din sa kanila. Paglabas niya ng kwarto ng mga magulang, ay tinawagan niya si Alexa. Bakit? Tanong ng dalaga sa kabilang linya. Kailangan kausapin mo na ang mga mama mo tungkol sa gagawin nating pagpapakasal. Nasabi ko na sa kanila, mama, ang tungkol sa plano natin at baka one of these days ay pupunta kami dyan sa inyo para mamanhikan. Paliwanag pa nito. Kailangan pa ba yun? Oo daw, para daw makilala nilang pamilya mo at para na rin makilala ng mama mo ang mga magulang ko. Hindi naman maganda na magpapakasal na lang tayo ng ganun-ganun lamang. Sige, kakausapin ko si mama. Pagkababa niya ng phone ay pumasok na siya sa kanyang kwarto. Habang si Alexa naman ay bumubuelo sa ina kung paano niya ito sasabihin dahil alam niyang magugulat ang ina. Napagpasyahan niya, sabihin yun kaharap din ng mga kapatid niya. Habang kumakain sila ng hapunan, ay doon niya sinabi ang kanyang saloobin.
Siya nga pala ma, may sasabihin po sana ako. Panimula pa niya. Ano yun anak? Ma, kasi nagdadalawang isip siya. Dali na, sabihin mo na. Kasi ma, inaaya na po ako magpakasal ang nobyo ko at pumayag na po ako. Wika pa niya. Natigilan ang ina dahil sa narinig. Ano? May nobyo ka dito? Sino naman yun? Sunod-sunod na tanong pa niya. Mayroon po ma, pasensya po kung hindi ko po nasabi agad sa inyo. Sino siya anak? Naalala po ba niyo yung lalaking ikinukwento ko po sa inyo noon pa? Nakita ko sa may malaking puno ng mangga nung ipasyal tayo ni Tito. Siya po yun. Paanong nangyari yun anak? Pagtataka ng ina. Akala ko ba hindi na kayo nagkita pa? Nagkita po kami ulit ma noon sa bayan at doon po nagsimula ang lahat. Kapag po ikinukwento ko ng buo, baka po hindi po tayo matapos. Gusto kasi niya na magpakasal na po kami eh. Mahal ko naman po siya ma. Dagdag pa niya. Alam niyang nagsisinungaling siya ngayon na sa ina dahil gumawa na lamang siya ng kwento. Ayaw niyang sabihin sa ina ang tungkol sa kasunduan dahil sa takot na baka maatake ito. Kitang-kita ni Alexa ang lungkot sa mata ng ina sa oras na yun. Paano na kami ate kung mag-aasawa ka na? Tanong pa ni Alfred. Huwag kayong mag-alala, lagi naman ako pupunta dito eh, kasi malapit lang ang bahay nila dito. Talaga ate, pwede bang isama mo kami minsan? Tingnan natin, kakausapin ko muna ang kuya Gabriel nyo. Tungkol diyan. Gabriel ang pangalan? Tanong ng ina. Opo ma, Gabriel Villafuerte po. Villafuerte? Tanong ng ina saka nag-isip. Hindi ba sila may-ari ng manggahan? Sila nga po ma. Hindi ba malaking problema ito? Anak, mayaman sila tapos tayo mahirap lang. Hindi naman po ma, nakausap ko na minsan ng mga magulang ni Gabriel at mukha pong mabait sila at hindi mata pobre. Nakita mo na pala sila, hindi mo man lang sinabi sa akin, may bahid tampo sa himig ang ina. Nasa ospital po kasi kayo noon ma, saka baka po hindi niyo matanggap na ikakasal na ako. Wala na akong magagawa pa kung ganun. Isa lang ang pakiusap ko ngayon anak. Gusto kong makausap ang lalaking pakakasalan mo. Baka daw po mamamanhikan sila ma, one of this day. Hindi ko pa alam kung kailan pero baka isang araw sa linggong ito, ma. Gusto kong makausap muna siya bago pumunta dito ang kanyang mga magulang. Titingnan ko lang kung karapat dapat ba siya sa'yo. Sige po ma, sasabihin ko sa kanya. Sagot pa niya. Agad din tinawagan ni Alexa si Gabriel pagkakain. Sabi ni mama, gusto ka raw niyang makilala. Sabi pa niya sa lalaki. Hindi ba pwedeng sa pamamanhikan na lang? Sagot ni Gabriel dito. Dahil sa ayaw niyang naririnig ng inang sasabihin niya ay lumabas siya ng bahay. Hindi ba pwedeng makisama ka din minsan? Hindi lang yung gusto mo lang ang laging nasusunod. Galit na sagot niya. Pakiramdam kasi niya ay sarili lang ni Gab ang alam niyang isipin. Para isahan na lang sana, paliwanag naman ng isa. Pagbigyan mo ng mama ko kahit hindi ka magtagal, mapagbigyan mo lang siya. Lahat ng sinasabi mo ginagawa ko naman ah. Bakit yung sa akin parang ayaw mo pa? Hindi naman sa ganon. Bakit ba nagagalit ka kaagad? Tanong naman ni Gabriel. Kasi ang labo mo eh. Kapag ikaw ang nag-ask o humingi ng pabor, okay agad ako. Tapos kapag ako, parang ayaw mo pa, Mr. Villafuerte. Dalawa tayo sa plano na to. Hindi lang ikaw. Kung gusto mong magkasundo tayo, kahit sa mga maliliit na bagay, ay makinig ka naman sa akin. Dismayadong wika pa ni Alexa at ibinaba na ang telepono. Hindi na niya hinintay ang sagot ng isa. Kunot ang noo siyang palakad-lakad sa kanilang bakuran. Hindi kasi niya mailabas ang inis sa kanyang loob. Pagdakay, pinapasok na siya ng ina. Maaga siyang papasok ngayon sa opisina. May mga kailangan siyang tapusin para sa kanilang susunod na kliyente. Sinabihan pa siya ni Sir Raymond na siya munang bahala sa opisina dahil may out of town or may meeting siya for 1 week. Habang naghahanda na siya, ay isang sasakyan na
ang pumarada sa harap ng kanilang bahay. Nagtaka siya kung sino yun, kaya naman ay sumilip siya sa kanilang bintana, ang sasakyan ni Gab. Paano kaya niya nalaman na dito ang bahay namin? Bulong pa niya sa sarili na makitang pababa na ito sa kanyang sasakyan. Tao po, tawag pa ni Gabriel mula sa labas. Anak, may dumadating atang tao, may nagtatao po, sigaw pa ng ina mula sa may kusina. Alfred, tingnan mo na kung sino yan, utos nito sa isang anak. Tumakbo namang binuksan ni Alfred ang kanilang pintuan. Sino po kayo? Ano pong kailangan nila? Tanong ni Alfred. Dito bang bahay ni Alexa? Tanong sa kanya ni Gab. Dito nga po, sino po kayo? Tanong ulit ng bata. Ako ang kuya Gabriel mo, pwede bang pakitawag ang ate mo? Teka lang po, sagot ni Gabriel at patakbong pumunta sa pintuan ng kwarto ni Alexa. Ate, yung boyfriend mo nandito, tawag pa niya sa kapatid. Lumabas naman agad si Alexa na nakabihis na pang-opisina. Sige, ako nang bahala. Sabihan mo si mama na maghanda ng agahan para sa bisita, utos sa kapatid. Tinungo niya agad ang pintuan at pinapasok si Gab. Pasok ka, pasensya na ha, maliit lang itong bahay namin, wika pa niya. Ayos lang, hindi naman kailangan ng malaking bahay Basta may masisilungan at matutulugan ay ayos na, sagot pa ni Gabriel. Bakit ka pala naaparito? Tanong ulit niya. Hindi ba sabi mo gusto akong makilala ng mama mo? Oh, andito na ako. Saka susunduin na din kita para sabay na tayong papuntang bayan. Sige, maupo ka muna, tatawagin ko si mama. Alok pa niya. Tatawagin na sana ang ina, ngunit palapit na ito sa kanila. Magandang umaga po. Sabay tayong bati ni Gabriel sa matanda. Magandang umaga din iyo. Ikaw bang nobyo ng anak ko? Tanong pa ng mama ni Alexa. Ako nga po. Umupo si Alexa sa tabi ni Gabriel. Ayaw man sana niya ngunit kailangan din niyang magpanggap sa harap ng ina. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko iyo. Kumain ka na ba? Balak ko po sanang kumain kami ni Alexa sa bayan bago kami pumasok sa opisina. Sagot naman niya, dito na lang tayo kumain. Tapos na din naman akong magluto para makapagkwentuhan muna tayo. Saglit lang naman, alok ng ina ni Alexa. Baka po, sige ma, dito na lang kami kakain ni Gab. Butol sa kanya ni Alexa, sabay palihim na siko sa kanya. Mabuti kung ganun, halika kayo sa kusina, nakahanda ng pagkain. Yaya pa ng ina nito. Nagkatinginan muna ang dalawa bago sumunod sa ina ni Alexa. Magkatabi sina Alexa at Gabriel, samantalang ang dalawang kapatid naman niya ay magkatabi sa harapan nilang banda at sa gitna ang ina nila. Pagdamutan mo na itong naihain namin sa iyo. Ito lang kasing nakakain namin itlog lang saka tuyo. Wika ng ina ni Alexa habang nakaupo sila. Huwag po niya akong alalahanin, lahat naman po ay kinakain ko, ngiting sagot pa niya. O siya, sige, kumain na kayo. Malilit na kayo sa trabaho niyo. Madaling ulit ng ina ni Alexa. Malugod naman na kumain si Gab na parang at home siya. Lihim naman siyang pinagmamasta ni Alexa. Sana iho ay dalasan mo ang pagbisita dito ha. Gusto ka sana naming makilala ng husto. Lalo pat hindi pa naipakilala ni Alexa sa amin. Hayaan po nyo, dadalasan ko po ang pagbisita dito. May ilan pa rin siyang naiilang pa rin siya sa matanda. Saka iho, sana alagaan mo ng mabuti itong dalaga ko ha. Minsan may sumpong yan pero mabait siya. Ang tanging hiling ko lang ay mahalin mo siya at respetuhin. Alam ko ang kalagayan niyo sa buhay at alam ko din na malaking agot yun sa inyong dalawa. Malaman ko lang na masaya ang anak ko ay ayos na sa akin. Dagdag pa ng ina. Ma, wag po kayong mag-alala. Aalagaan po namin si Alexa. Saka hindi po kami ganun klase ng tao, sagot naman ni Gabriel. Tiningnan lang siya ni Alexa sa isip niya ay magaling ding umarte ang lalaki. Salamat kung ganun iho. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam na sila sa mga ito. Oh, Alfred, ikaw nang bahala dito ha. Medyo alalayan mo ng kaunti si mama.
Kapag may kailangan siya, bilhin niya sa kapatid. Opo ate, ako na pong bahala. Mag-iingat po kayo sa daan. Sige, mauna na kami. Sige po, mauna na po kami. Paalam pa ni Gabriel. Sige iho, maraming salamat din sa pagdalaw mo. Sagot naman ang ina ni Alexa. Habang nasa daan na sila, hindi napigil ni Alexa ang hindi magsalita. Maraming salamat sa pagdalaw ha, Anya. Walang anuman. Ginagawa ko din ang party ko para naman hindi mo sabihin na sarili ko lang iniisip ko. Tama ka naman, plano nating dalawa ito kaya we will do it. At the same time, sagot niya na hindi tumitingin dito. Hindi alam ni mama tungkol dito at ayaw kong ipaalam sa kanya. Baka hindi niya kayanin at tumaas ulit ang dugo niya. Saka hindi mo na ako kailangan pang sunduin sa bahay. Baka ano pang sabihin ng mga tao? Mapapangasawa na kita kaya part na ito ng plano natin hanggat hindi pa tayo nakakasal. Siya nga pala, nagawa ko na yung marriage agreement natin. Mamayang tanghali ay pumunta ka sa opisina ko para pirmahan yun. Wika pa niya. Akala ko ba pagkatapos ng pamamanhikan pa yan? Hindi ka naman nagmamadali, di ba? Para wala na tayong iisipin pa. Pagdating sa kasal, maikling sagot niya at pinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Ibinaba ni Gabriel si Alexa sa tapat ng kanyang opisina, saka pinaharurot ulit ang sasakyan nito paalis doon. Malaking abala sa kanya ang pagpunta sa bahay ng dalaga, ngunit kailangan din niyang gawin yon para sa kanilang plano. Naging abala siya sa trabaho hanggang sa magtanghalian. Mag-alas 12 na nang makatanggap siya ng text mula kay Alexa. Ano, sisiputin mo ba ako dito? O aakyat ulit ako sa opisina ko? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito Mensahe ng dalaga na halatang naiirita na. Oh shit, o nga pala. Sambit niya sa kanya replyan yon. Wait for me there. For about 5 minutes, sagot niya at nagmamadaling isinalang sa printer ang ginawang kasulatan. Nakalimutan niyang i-print yun kagabi. Nang matapos makapag-print ng 2 kopya, ay mabilis niyang dinampot ang wallet, cellphone at susi saka umalis. Dahil sa malapit lang ang lugar na yon ay narating niya ang mahigit 5 minuto lang. Sorry, busy kasi ako sa trabaho kanina. Wika niya kay Alexa na kunot na ang noong pinagmamasdan lang ang paglapit nito. Sa pagkakaalam ko ay parehas tayong busy sa trabaho. May bahid inis na wika naman ni Alexa. Heto na nga ako Upo niya sa karap na niya. Umorder na lang din ako para hindi na tayo masyadong matagalan. Ani Alexa, ginawa din niya ang ginawa ni Gabriel nung huling magkita sila dito sa restaurant nito. Napangiti na lang si Gab nang mapansin ang pagkain sa harap niya. Gumaganti ka. Natatawang biro pa nito. Anong gumaganti? Sa tagal lang pamimili mo ng kakainin, masisave ang oras natin. May lihim ng ngiting sagot ni Alexa. Kumain muna tayo bago natin pag-usapan ang tungkol sa agreement na ginawa ko. Wika pa ni Gab at sinimulan ng maglagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Ganon din ang ginawa ni Alexa. Pagkasubo ni Alexa ng 3 subo, ay kinuha ang ginawa ni Gabriel na kasulatan. Akin na yan at titingnan ko, wika pa niya. Agad naman na inabot ni Gab ang pinanlagyan ng envelope. Habang umiinom si Alexa ay sinilip ang laman ng envelope. Ilang kopya bang ginawa mo? Bakit parang ang dami naman? Tanong pa niya. Tag-isa lang tayo. Bakit parang ang dami? Tanong ulit niya saka inilabas ang laman ng envelope. Muntikan na siyang masamid nang mabasa ang unang pahina. Ano to? Kasulatan nga saka mga rules natin yan. Kapag mag-asawa na tayo, binasa ni Alexa ang ibang laman. Bawal ang maingay, bawal ang palasagot, bawal ang ganito, ganyan. Ano ba to? Rules ng grade 1? Grabe ito Mga ayaw ko yan kaya dapat na ilagay yan. Sagot naman ni Gab. Ayaw ko yan. Napaka-immature ng ginawa mo. Basahin mo muna bago ka magreklamo diyan. Markahan mo na lang ang ayaw mo at gagawa ko ng final mamaya. Ang dami At halos 50 ata ito. Wika niya sabay sunod-sunod ang pagmamarka niya ng X sa bawat ayaw niya. Nang matapos siya, inabot ulit kay Gab ang coffin band na pinaglaman ng agreement. Bakit wala namang natira? Tanong ni Gab nang makita
ang unang pahina na lahat ay nilagyan ng X. Nonsense naman kasi mga nakalagay diyan. Tingnan mo, ba sa kabila may mga napili may na mga napili ako. Yan na lang ang gawin mo. Agad na tiningnan ni Gab ang iba. May natirang 5 na hindi nalagyan ng X. Ito lang? Oo, yan lang. Sundin mo ako mamayang hapon. At pipirmahan ko na ang final na ipipresenta mo sa akin. Makapangyarihang wika niya kay Gab. Sa totoo lang ay sinusubukan niya ang pasensya ng isa. Ha? Ikaw na lang pumunta sa opisina ko para magpirma. Tanggi pa ni Gab. Ikaw ang may sasakyan kaya ikaw ang pumunta sa opisina ko. Pilit naman niya.